Good morning mga Lods. Welcome back ulit dito sa channel ko. Umaga dito ngayon sa Vancouver. Ang oras ngayon is alas 7:10 ng umaga. Siyempre, kailangan maagang gumising. Iahatid natin si Mrs. ngayon sa work. Kaya samahan nyo kami sa video na to, sa vlog na to today. Alright. Pakita ko sa inyo yung weather sa labas. Ayan. Wala pa namang ulan ngayon kahit palapit na yung fall season. Ito pa lang ang itsura ngayon. Ayan. Hindi pa naglalagas yung mga puno. Pero yung iba natatanggal na. Ayan. Napakatahimik. Itong lugar namin dito mga Lods, malapit lang sa bus stop. Diyan lang ang bus stop. Kaya napaka-accessible itong bahay namin. Itong location namin dito. Nasa kasi siya, nasa Fraser Street, downtown. Kaya kung gusto mong pumunta ng pinaka-downtown ng Vancouver, madali lang kasi accessible siya ng bus. Ayan. Yan yung mga kapitbahay namin dito. Doon ako nakapark. Napakaganda ng umaga ngayon dito. Tahimik at maganda ang weather na itong umaga na to. Kaya samahan nyo kami nitong araw na to kasi ihahatid ko si Mrs. sa work. Tara. Tara mga Lods, alis na kami. Ihatid ko lang si Mrs. Actually, araw-araw ko naman hinahatid to eh. Pag may pasok ako, hinahatid ko lang siya sa station ng train. Pero ngayon, di-off ko. Hatid ko talaga siya doon sa pinagtatrabuhan niya sa hotel talaga, doon sa downtown. Kaya, tayo ngayon, driver. Tara, samahan niyo kami mga Lods. Oh. Ayun, oh. Kwentuhan lang tayo ngayon. Kwentuhan buhay Canada. So, ganito lang, everyday, napasok. Natin niya ako ngayon sa work ko talaga para wala kasing traffic pag Saturday at Sunday. Kaya nagpapahatid ako. Chika-chika lang naman. Siyempre, medyo pa tayo sa pagbablog eh. Nakangapapa ba? Kaya nga. May mga sasakyan dito. Punong-puno yung kalsada. Nagpapark. So, malamig na umaga. pero mas okay ngayon kasi may araw. 16 degree lang ngayon. 16 dito sa sasakyan nakalagay. Kasi kahapon ganitong oras 7 AM is madilim. Walang araw. Ngayon may araw na. Hindi masyadong malamig. Pero mamaya mainit na ng anong oras. Medyo nagkahigpitan dito ngayon sa Canada. Kaya nga hirap ngayon. Hirap mag-apply ng PR ngayon. Binalita kahapon lang daw healthcare tsaka yung nasa farm, agriculture. Ang pwedeng magpatuloy bilang isang TFW. Disclaimer lang guys hindi namin masyadong alam yung proseso talaga. At kasi meron lang kaming nabalitaan ng konti na pwede namin i-share sa inyo. Kaya tutok lang kayo sa mga vlog namin.
marami din kami ipapakita at isi-share sa inyo kahit papaano dito sa Canada. Malay natin, baka ngayon lang yan. After mga ilang years, baka mag-change sila, di ba? Pabago-bago naman Bago yung rules nila. rules ng Canada eh. Pero sa ngayon, mahigpit talaga ngayon. Ibang-iba sa time niya nung nag-apply siya ng PR, ang bilis lang. 6 months lang ata yun din. Oo, yung sa kapanahonan ko, 6 months lang. 2 years ago, Mabilis. bilis lang. Mabilis kasi dati. Diretso yung transaction niya, pag-process. Ngayon, wala. Grabe ang hirap. Pag-pray lang din, baka mag-change yung roles nila. Malay natin, di ba? Anong bus yung Rider Express? Ano yan, papuntang BC Perez. Eh? Depende. Merong Whistler, merong... Pero ano yan dyan terminal? Papuntang Toronto, yan. Pacific dyan Rental. yung train, Ayan, ano? Akahoy, hindi makikita. Yan, Terminal sa- yan dyan Magkano kayang bayad po Yung terminal dyan, train yan, papuntang shuttle, papuntang Toronto. Meron ding bus dyan, papuntang... Hindi ko lang alam kung saan. Basta, Magkano naman ang bayad doon? yun lang, hindi ko alam. Ano ba, mga ilang days kaya na? May kamahalan din kasi ano daw yan ilang araw yung biyahe tapos libre pag may pagkain pati kaya medyo mahal. Toronto lang ba yung ano nila? Galing dito, para Toronto lang. Merong shuttle, merong US. Ah? Ano ba? Meron, kompleto Eh di yan dyan. malapit lang kasi malapit lang ang US nila, di ba? Sa US yata medyo Toronto mahal kasi malayo. Malayo. Ang US is malapit lang dito eh. 3 araw yata pag Toronto. Pero pag US, madali lang. Depende. Di ba pag pag ganito Hindi pa magsasakyan tayo, mga 2 hours lang ba galing dito? Hindi ko pa natatry. Hindi ko pa nasubukang sumakay. Kaya alamin natin yan. Pag may chance Pag na may makakuha na tayo ng US visa, i-try natin pupunta doon. Kasi malapit lang dito eh. Sana next year. Sure. Ang maganda dyan, no? Ilang tao nga ang pwede makapasok dyan sa sa arena? 50,000 ba yun? hindi ako sure. 30,000 to 50,000. Nag-concert si Taylor Swift dyan, ganap din sa may arena. Sobrang daming tao. Yung iba nga nasa labas na pero may bayad pa din. Hindi na nakapasok. Taylor. Taylor Swift. Building dito sa downtown. As in, nataas ng mga building. Sakto lang. Tapos sa unahan, may makita tayong Catholic Church dyan. Yan, may bus. Saan kaya galing tong bus? Yan yung bus dito, napakahaba, no? Saan kaya galing to? Dito lang ba sa BC ang ganyang bus? Pagkakalam ko, parang dito lang yata eh. Ito yung Catholic Church. Ayan, natabunan ng bus. Catholic Church yan. Dito sa downtown. Ilang years na kaya yun kasi parang luma na building na siya eh. So ito naman, Pacific Center rin, no? Yung mall.
Pacific Center. Ito yung malaking mall ito sa downtown. Ayan na. Ang ganda ng mga building sa video. Tingnan. Ayan na, Saan na guys. Diyan sa unahan, dyan yung Skytrain Station, Burrard Station. Malapit lang, ilang steps lang galing dito. Yan, nandito na ako. Baba na ako. Okay na. And nandun na si Mrs. mga lods. Bumaba na. Maaga kasi yung pasok nun. Alas 8:30 start na yun. Kailangan maaga siya kasi ano sila tawag dito. Kunti lang yung mga cart na nakadistribute sa mga room attendant, kaya kailangan siyang maaga para makakuha ng cart para sa housekeeping. Ang work niya kasi is room attendant sa hotel, kaya kailangan makauna sa mga kumukuha rin sila ng mga gamit pati sa room. Yun lang, kwentuhan lang tayo mga lods dito sa Vancouver kung anong sitwasyon ngayon dito sa Canada. Medyo dismayado yung iba kasi bali-balita yung mga temporary foreign worker medyo binabawasan na, at yung iba naman is tawag dito, nahihirapan mag-apply ng PR. Kaya taste lang muna siguro hanggat wala pang magandang balita dito sa Canada. Pero saan man mababago din yung rules na yan for sure. Uwi na tayo ng bahay. Day off natin ngayon. Tapos bukas laundry day. Itong araw na to medyo magpahinga muna tayo. Bala ko sana mag part time, kaso nga lang medyo hindi nagaya sa katawan Depende na lang nito kapag may mga offer na yung madali lang. Advice ko lang muna sa mga nagbabalak ng Canada, mag-research muna kayo kung anong sitwasyon at kung ano ba talaga ang tawag dito, kung worth it pa rin ba mag-Canada nitong panahon na to. Bali-balita kasi na kukuha pa rin sila ng mga TFW or temporary foreign worker sa mga sa mga agriculture sector tsaka caregiver sector. Yung mga na yan, posisyon na yan, kasi yan yung in demand ngayon dito Yung iba nga nag-aaral pa ng healthcare dito. Si Mrs. nga yung unang dating dito sa Canada kasi wala talaga siyang experience sa Pinas. Meron siyang certificate pero wala siyang experience na pwedeng gamitin dito. Kaya ang ginawa niya, nag-aral siya mga lods. Nag-aral siya ng healthcare assistant. Tapos sagot ng government yun. Hindi naman sagot, kumbaga pinag-loan siya. Nag-grant siya ng loan sa government. Magkano nga yun? Ang pinaano pala sa kanya ng government, $20,000. Tapos ang tuition fee niya is nasa 10,000 yata yun. Nag-aral siya siguro nasa
8 months yata yung schooling niya dati. 8 months. Talagang wala siyang kaalam-alam dyan sa healthcare na yan. Buti nga, naisip niya, mag-aral siya para matuto siyang mag-alaga ng mga matatanda at siyempre, makahanap agad ng trabaho dito sa Canada. Ayun, habang nag-aaral siya, ang ginawa namin dati, nagdi-cleaning pa kami, yung unang dato sa Pilipinas. Nagdi-cleaning pa kami, kasi meron na akong dati, kontrata sa cleaning eh. At yung nakahanap na siya ng trabaho, hanap na siya, medyo maano yung araw. Hindi ko makikita. Masyadong yung araw. Kaya huminto na lang ako. Medyo nagkahigpitan pa ngayon dito mga lods. Wag lang muna kayong magbalak ng pagpunta dito sa sa Canada. Kung meron na kayong on process na yung mga papel nyo, kung sa tingin nyo is siya, tuloy nyo lang. Pero yun nga, ang balita, sinishare ko lang sa inyo kung ano yung balita ngayon dito sa Canada. Nagkahigpitan. Yung hipag ko nga, nag-apply ng PR ngayon, siguro nasa mag 1 taon na nitong October. Wala pang update hanggang ngayon. Tapos okay naman kasi na-renew yung work permit niya sa company na pinagtatrabuhan niya. Kaso nga lang, siyempre yung PR na in-applyan niya, PR application niya, wala pang update hanggang ngayon. Pa lang, yung pagpasa niya ng application niya, ang natanggap lang niya is biometrics request. Ayan, kumuha na sila ng biometrics, tapos na. Simula nun hanggang ngayon, wala nang update. Hindi namin alam kung anong sitwasyon ng niya, ng papel niya. Napakalungkot. Sana nga may magandang balita doon sa papel niya. Kasi kung walang mangyayari, uwi ka sa Pilipinas, anong gagawin sa Pinas, di ba? Napakalungkot na balita. Sana may awa ang Panginoon na may resulta na dun sa actually marami sila marami silang Pilipino na doon nagtatrabaho sa factory ng manok doon sa Abbotsford. Marami sila nag-apply ng PR. Hanggang ngayon wala pang update. Yun ang nangyayari dito ngayon mga lods. Kaya pag-isipan nyo munang pumunta ng Canada. Kumbaga palamigin nyo muna ang sitwasyon. Minsan kasi pagka nababago yung rules na yan Dati nga merong pathway na TR to PR, temporary resident to permanent residence. Napakaluwag dati. Ang dami nag-apply nun. Kalain mo TR to PR, temporary residence ka lang tapos pwede ka mag-apply ng PR agad. Tapos dati rin wala masyadong requirements. Napakaluwag dati, di gaya ngayon. Yung kapanahunan ni ni Justin Trudeau. Si Mark Carney ngayon medyo tahimik lang na hindi mo maintindihan Wala masyadong balita sa kung ano yung mga magagandang balita para sa mga resident dito sa Canada. Mga lods, nandito ako ngayon sa gasoline station. Titingnan ko lang kung magkano yung gasolina ngayon dito sa Vancouver. Check natin, tara.
Magagas sana ako kaso medyo mahal pa yata. Sa magkano? Oh, yung regular 182.9. Mamayang hapon na lang tayo mga lods. Kasi minsan mahal yan pagka sa umaga. Pero pag sa tanghali hanggang hapon, biglang bumababa yung presyo na yan. Kaya balikan natin mamayang hapon. Kasi baka bababa pa yan mamayang hapon. Kaya tara, balikan natin mamaya. Wag lang muna tayo mag-gas. Bali, nandito na tayo sa bahay mga lods. Tara. Di mo na ako nagpagas. Medyo ano pa eh. Mahal pa eh. Minsan kasi yung per liter ng gas dyan, umaabot ng 160, 1.70. Kahit pa paano mababa siya. Pero ngayon, 1.82 eh. Medyo may kamahalan, kaya check natin mamayang hapon kung bumaba ba. Nang sa ganun eh pwede tayong magpagas. Diba? Alright. Okay. Pahinga muna tayo mga lods, no? Kasi di-off ngayon. Kaya nood ng YouTube. Hanggang dito na lang mga lods. Hanggang sa muli, don't forget, sa mga hindi pa nakapag-subscribe dito sa channel ko, please consider to subscribe kasi marami kayong pwedeng malaman tungkol dito sa Canada. At marami akong i-share sa inyo ng mga balita dito sa Canada, kung anong mga experience namin dito. Alright? Have a good day and magandang araw pati sa nasa Pilipinas. Magandang gabi pala sa Pilipinas. Kaya don't forget to subscribe my channel mga lods. Hanggang sa muli, maraming salamat. God bless everyone. Bye!